Hello once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, no? And welcome sa atong another series nato sa atong programa sa Sir Jarrell TV, and also atong series sa doctrinal statement, no? And also ako kini ako ang higayon na pod nato, no, nga pag-invite, no, karon ani kita karon din is Grace Missionary Baptist, Purukwan, Lubugan, Turil, Davao City, and gina-invite ko kamo as nga kita matag Sabado nato nga prayer meeting, matag Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, o naa kita mga activity sa panahon sa Domingo, no, Sunday school na to 9 a.m. to 10 a.m., no, and ato kana siya nga gina-highlight sa atong Sunday school, so that it is an important part, mga kaigsunan, before our worship service, so that we can learn and grow together, study more as a church, and also magkakat-on kita, no, because diha sa Sunday school, mga kaigsunan, no, it's a way nga kita makapangutana, it's a way nga magatubo kita isip mga Kristiyanon to study the Word of God and to focus on studying, and also have a conversation about the Word of God, no, diya sa panahon nato diya sa Sunday school, and also diha pod sa atong worship service, no, ginaahab ka mo to join kung naalam mo dinha duol, no, duol nato diya sa Purok 1, Lubugan, and it's happened nga naamo din na, no, duol. You are welcome, no, and everybody is welcome, no, sa atong pag worship service na to every Sunday, 10 a.m. to 10 to 11 na siya, mga kaigsunan, no. And magapadayon kita sa atong series, no. We are series nato sa pagbalik tanaw nato sa atong doctrinal statement, no. And we are now in doctrinal statement number 6, and also it said what we believe and why about the humanity of Jesus Christ, mga kaigsunan, no. Unsa o ngano nga nagatuo kita nga si Jesus nagpakatawo, no, o kinsa si Jesus, mga kaigsunan, no, mao kana siya. And ingon diha sa atong doctrinal statement, nagaingon diha, we believe in the virgin birth and sinless humanity of Jesus Christ. And ingon diha, no, makita nato diha nga nagatuo kami nga si Jesus na tawo sa usa ka birhen, ug siya nga si Jesus wala gayoy sala, nga ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. And gikinahanglan nato nga tun-an, no, what the unsa ang gisulti sa balaan nga kasulatan mahitungod sa pagkatawo ni Ginoong Kristo, ug kini mahinungdanon susama sa pag tuo nato diha sa pagka-Dios ni Kristo, the same nga mahinungdanon nga masayra nato ang pagpakatao ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, ug ang iyang walay sala nga nagpakita nga importante siya nga siya nagpakatawo para aron makita nato diha ang purpose og hinungdan nganong mianhi si Jesus Christ dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan, no. Og diha, no, una makita nato diha atong basahon ang atong nga text diha, no, nga mabasa nato diha sa Book of Matthew chapter 1. Diha nato mabasa nga si Jesus diha, no, gipanganak, mga kaigsunan.
ug importante nato nga masayran ug maintindihan ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Chapter 1 verse 18 to 22, no? Diha nagaingon diha, no? Now the birth of Jesus Christ was on this wise: when his mother Mary, okay, was espoused to Joseph, therefore, and came together, and she was found with the child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her public example, was minded to put her away privately. But while thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou hast the son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, that which conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Now, then this was done, that might be fulfilled, which spoken by the Lord, by saying, Behold, shall be with a child, verse 23, shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. And it was being interpreted, God is with us. No? Diyan na ito makita, mga kaigsunan. No? Ang pagkatao ni Ginoong Kristo nga sa diha nga si Jesus Christ, no? Nga or diya si Jesus, mao iyang pangalan, ang iyang mother, no, was Mary, no, and was espoused, mga kaigsunan. Kung makita nato diha sa system of marriage dina sa panahon ni Moses, no, gi-espouse din nato makita diha ang tawag diha nga they were betrothed, mga kaigsunan, gipakigsabot ng daan, mga kaigsunan, no, as promise sa mga parents, no. They have the authority to choose kung kinsa ang minyuan sa usa ka babae, mga kaigsunan, and diha, no, kung sa Tagalog, gipagkasundo sila ni Joseph and ni Mary, no. And then nakita nato diha nga kini ang angel nagpakita diha kang Joseph, and the child, ang bata nga mao nga ipakatawo, no, is of the Holy Ghost, no. Ipanamkon siya pinaagi sa balaan nga espiritu. Og diha nato makita, no, nga si Jesus Christ is born of a virgin. And also diha makita nato din nga ang iyang pangalan mao si Jesus, ug nagaingon diha nga gituman ang propesiya, og ang iyang pangalan mao ang Emmanuel, nga buot pasabot God is with us. Ang Dios nagpakatao, mga kaigsunan, pinaagi diha kang Hesukristo, mga kaigsunan. Og diha nato makita nga sa atong lesson nga ang realidad sa pagpagkatao ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Diyan nato makita, no? Una nato nga matun-an diha nga ang balaan nga kasulatan nagtudlo nga si Jesus na tawo sa usa ka birhen, ug ang iyang inahan mao na si Maria, no? He was born of a virgin. Ug diyan nato makita nga ang tibuok kasulatan sentro diha palibot sa mensahe nga ang Dios nagahatag kanato ug naghanyag kanato og kaluwasan diha sa mga tawo nga nahulog, mga kaigsunan, no. Ang una nato makita diha, no, ang verse nato makita nga sa daan pang sang-una, sa panahon pa ni Adan ug ni Eva, sa Genesis chapter 3 verse 16, no, muna na atong mabasa. Unto the woman he said,
I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception and sorrow shall bring forth children, and thy desire and sorrows, no? And diyan nato makita mga kaigsunan, no, nga diya sa verse 15, no, atong ikuan diya sa verse 15 mga kaigsunan, no, ingon diha nga gipromise sa verse 15, Genesis chapter 3 verse 15 mga kaigsunan, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and shall I burst thy head, and thou shalt burst his head, no, mga kaigsunan, no, nga makita nato his heel, mga kaigsunan, makita nato diha nga si Jesus Christ, mga kaigsunan, no, mao diha no nga gi-promise nga mao ang kaliwatan sa babae, no, atong basahon sa Bisaya, mga kaigsunan, ug ibutang ko ang panagkaaway taliwala mo ug sa babae, ug sa taliwala sa imong kaliwa ug sa iyang kaliwat siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. So diyan nato makita nga from the very beginning na spiritual battle that is going on of good and evil, mga kaigsunan, and gipromise na sa daang panahon ang kaluwasan nga gihanyag kanato sa Dios, no, mo kana diha, and even mga kaigsunan diha sa prophesia ni David, no, makuha na to diha nga na propesya si Jacob, mga kaigsunan, no, makita gyapon nato na Genesis chapter 49 mga kaigsunan verse 10, no? In Genesis chapter 49 verse 10, mo kini atong mabasa, mga kaigsunan. Sa Cebuano, ang setro sa gahom dili pagkakuhaon kang Huda, nga ang baras sa pangulo gikan taliwala sa iyang tiil hangtod sa moabot si Silo, o maiya ang masulundon sa mga katawhan. And this is a prophetic message of Jacob, mga kaigsunan, nga kini di ang word nga Silo or Shiloh in the Hebrew word, ang meaning niya mao ang Mesiyas, or ang ngalan o diha sa ngalan sa Mesiya, o mao ang the anointed one, no, that is the meaning of the word Shiloh, no, in Genesis chapter 49 verse 10, no, and diha po nato makita nga kini siya nga si Shiloh, or he will gather his people, mga kaigsunan, no? And kini siya wala na lain diya kundi si Ginoong Hesukristo. Makita nato diya, and the book of Revelation chapter 5, mga kaigsunan verse 5, mao kini atong mabasa. Ug niingon kanako ang usa ka mga ansyano, ikaw paghilak ani akaron ang leon sa balay ni Huda, ang gahom ni David, ug nga nakadaog karon sa pagbuklad sa balasahon ug paghubad sa pito ka pitik, mga pitik niini. So Jesus Christ is worthy to open the seal, mga kaigsunan, and also because He is the one, the anointed one, the Messiah, nga gipaabot sa panahon ni Jacob, mga kaigsunan. Siya mao ang Shiloh nga mao'y maggunit sa kagamhanan o magamando siya sa tibuok nga kalibutan. Walay lain na siya mao si Ginoong Hesukristo, no? Wala nga makita nato diha nga He is promised before pa sa Old Testament, and also the fulfillment niya na mao ang niyang pagpakatao diya
the fulfillment nga gituman diya sa Matthew chapter 1 verse 22, mga kaigsunan, nga he was born, mga kaigsunan. Hantod na sa verse 23. And si Jesus, no, makita nato diha nga siya mao ang Emmanuel, nga buot pasabot, God is with us. He is born of a virgin. Muna nga makita nato nga yes, he is born of a virgin and he became flesh, mga kaigsunan. And that he is became flesh, he will become the ruler from everlasting. Makita nato, mga kaigsunan, nga si Jesus mahimong leader or ruler, pangulo nga sa tibuok nga walay katapusan ato nga ruler, mga kaigsunan. Let's read mga propesya, mga kaigsunan, no? In the book of prophet Micah, mga kaigsunan, makita nato, mga kaigsunan, diha, no, nga Micah chapter 5 verse 2, makita nato, no? Ingon diha, apan ikaw Bethlehem Ephrathah, ikaw nga maoy diyutay nga lungsod diha sa taliwala nga sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo dunay usa kamugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kinsang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon o gikan sa walay katapusan. Makigsunan nga makita nato diha nga si Jesus Christ, no, ang iyahang birth, mga kaigsunan, dili siya aksidente, mga kaigsunan, kundi part siya sa eternal plan sa Ginoo. Gikan pas hangtod sa kahangturan, mga kaigsunan, ug sa walay katapusan, mga kaigsunan, from everlasting. Nga giplano ng daan, gitakna, mga kaigsunan. Mao na nga makita nato diya sa Luke chapter 1 verse 26 to 38, mga kaigsunan, no? Ikaw mo na lang mo basa diha, no, nga ang anghel diha midayeg og ningon nga iyang gibless, gitawag niya nga blessed among women, no, a son of David, si Mary. Both, mga kaigsunan, ang account ni Matthew and ni Luke, mga kaigsunan, sa balaang kasulatan makita nato nga ang pagkatao sa Mesiya, mga kaigsunan, is born and conceived of a woman and conceived by the Holy Spirit. Nag-agree sila, mga kaigsunan, nga dili kini gikan sa human seed ni Joseph, kundi this is a power caused by the Holy Spirit, mga kaigsunan. Muna nga makita nato din ha sa Luke chapter 1 verse 26 to 38, no, makita nato na diha, no. And si Apostol Pablo nagpamatuod niya na, makita pud nato na Galatians chapter 4 at makita nato diha sa book of Galatians, mga kaigsunan. Galatians chapter 1. Okay, Galatians chapter 4. No? Diha, no? Galatians chapter 4 verse 4, mga kaigsunan. Apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babayi, natawo ilalom sa kasuguan. So diha si Jesus Christ, no? Nga from Genesis nga ato nga basa, he is the seed of the woman, and also he is the Messiah, the Shiloh, mga kaigsunan, nga gipaabot sa panahon ni Jacob, nga gitagna ni Jacob, no? And also he is the fulfillment of that prophecy. He was the Emmanuel, mga kaigsunan, who is God with us, and also testified by Apostle Paul, mga kaigsunan, no, nga he is born of a woman, nga gisunod sa Dios ang tanan nga requirements sa balaod mahitungod sa Messiah, so that
He is worthy, mga kaigsunan, to fulfill the prophecy, mga kaigsunan. Ug diyan nato makita, no? And nga diha pod ingon pod ni John, mga kaigsunan, no? John, in the book of John, mo pod niya mabasa. John chapter 1 verse 14, no? Ingon diha, ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato, ug atong nakita ang iyang himaya nga ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran. So it established that the humanity of Jesus Christ nagpakatao siya in a virgin woman named Mary, mga kaigsunan, born of the Holy Spirit. And also, gikan siya sa amahan nga puno sa grasya o sa kamatuoran. Muna siya nga Jesus became flesh, mga kaigsunan. Nagpakatawo, mga kaigsunan. No? Yes, he has the body. He has all the quality sa pagkatao, mga kaigsunan. Muna makita nato diha. And nahimo siya nga importante, mga kaigsunan, so that makita nato nga si Jesus Christ iyahang gifulfill ang balaod aron siya takos sa iyang pagka-Misaya, mga kaigsunan, manluluwas og sa iyang pagkasyelo to save his people sa pagluwas kanato. O kana nga gituman ni Ginoong Kristo ang tanang requirements of the law, mga kaigsunan, requirements for him to become the Messiah. He became flesh, mga kaigsunan. Ikaduha nato nga matun-an. Yes, it is established by the scripture, mga kaigsunan, and not only by the scriptures, kung atong basahon ang mga historiador, mga kaigsunan, no? Even Josephus, one of the greatest historian that ever lived, mga kaigsunan, in the time nga naabtan niya si Jesus, mga kaigsunan, no? Na ay mga records of historical Jesus, mga kaigsunan, no? Mao kana nga makita nato nga kamatuoran si Jesus nahimo siyang tao, nagpakatao siya, mga kaigsunan. Pero ikaduha, dapat nato nga mabal-an, mga kaigsunan, nga ang balaan nga kasulatan nagtudlo, mga kaigsunan, kanato nga si Jesus nabuhi nga walay sala. Makita nato diha nga dili siya susama nato nga tao, no? Kaya nga ang atong thinking, mga kaigsunan, no, it's very dangerous to think nga si Jesus Christ tao lamang, no? Atong gina-recognize both, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ nagpakatao ug siya Dios, mga kaigsunan. Tungod niya na nga kamatuoran nga si Jesus Christ ang iyang pagkatao, dili nato ma-deny, mga kaigsunan, no? Because makita nato diha nga he shared our humanity, no? Makita nato diha nga siya nagpakatao, makita nato diha, no? In the book of Hebrews, tanan nga quality sa pagkatao naa diha kang Jesus tungod siya gipanganak siya, mga kaigsunan, born of the Holy Spirit. Hebrews chapter 2 verse 14, makita nato diha. Busa sanglit kay ang mga anak umaambit man sa unod ug sa dugo, sa maong paagi siya si Jesus usab miambit niini aron tungod sa kamatayon, pagkawagtangon niya pinaagi sa kamatayon may gahom sa may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Arpildihon, mga kaigsunan, no? Ang gahom sa kamatayon, mga kaigsunan. So gifulfill ni Jesus Christ, no? The same qualities, no? As human being, but the reason so that pagkawagtangon ni Jesus Christ pinaagi sa kamatayon, ang gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Sa diha nga nagpakatao si Jesus Christ, mga kaigsunan,
ma-declare na to ang kadaugan sa kaluwasan. Yan ito maganda. No? Muna nga importante nato nga tunan, no? Nga si Jesus Christ nagpakatao. Because Jesus Christ had all essential, no, of a human, no, a human body, no? Kita nato na siya na as a human body. Mabasa nato Luke chapter 24 verse 39, no? No, na siya soul o kalag. Makita nato, no? Makita nato diya no sa Matthew 26 verse 38, no? Makita nato diya nga unya siya miingon kanila ang akong kalag magasubo gayud pag-ayo bisang hangtod sa kamatayon nagapabilin kamo dinhi o panagtukaw kamo kauban ako. No, makita nato diha nga si Jesus Christ, no? Naasay kalag sama sa tao, mga kaigsunan. Ug napagid siya will, mga kaigsunan, naasay pagbuot sama, kabubuton, no? Diya nato makita sa verse 39, no? Matthew chapter 26 verse 39, no? Og milakaw siya og diutay og sa unahan og mihapa og nagampo nga nag-ingon amahan ko mahimo ikasaylo unta kanako kining kupa apan dili ko ingon kabubuton kun dili ingon sa imo. So this Jesus has his own will bilang tao, mga kaigsunan. Nagpakatao siya, no? The same, no? He has wisdom, no? Na siya wisdom, abilities, no? Diyan makita nato Luke chapter 2 verse 52, na siya wisdom. Na siya pagbati, mga kaigsunan, no? Makita nimo diya Mark chapter 3 verse 5, na ipagbati si Ginoong Jesucristo, no? Nauhaw si Jesus Christ. Mabasa nato diha John chapter 4 verse 7, nauhaw siya, no? And then makita nato nga si Jesus Christ nihilak, no? Nakabati siya paghilak, no? John chapter 11 verse 5, nihilak si Jesus, mga kaigsunan, no? Una nga si Jesus Christ anaa kaniya ang tanan nga human weaknesses na kang Jesus Christ except one, mga kaigsunan, no? Except one. Mo na makita nato nga yes, the Bible teaches that all, no, tanan nga features, tanan nga makita nato nga natural sa pagkatao na akang Jesus Christ except one, mga kaigsunan. Let's read Hebrews chapter 4 verse 15. Basahan na ito, mga kaigsunan. Hebrews chapter 4 verse 15, no? Diha, kay kita waiway labaw saserdote nga dili arang matandog, no? Diyan nato makita nga si Jesus Christ, he is the high priest, no? Nga dili arang matandog sa pagbati, na ipagbati sa atong mga kaluyahon, kundili usa nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Gitintal si Jesus Christ, the same temptations, the same testings nga nagian ni Jesus Christ bilang siya nagpakatao upon, ingon sa Hebrews chapter 4 verse 15, upon walay sala. Diyan nato makita nga ang kahalagahan sa virgin birth o ang pagkawalay sala ni Jesus Christ, no? He is a sinless human, no? And this will separate Jesus Christ from our humanity. Kaya sa atong pagkamakasasala, mga kaigsunan, we are not worthy. Wala tay kagahom sa pagluwas, mga kaigsunan, no? Dili ta makaadto dito karon sa mga pangulong pare, dili ta makaadto diha karon sa mga mananagtan diha kung unsa pa man diha, no? To save ourselves, wala, because
only Jesus Christ ang iyahang gi-offer didto nga kaluwasan, mao ang atong makahatag kanato og kaluwasan, og siya sama kanato gitintal, no, sa samang paagi apan si Jesus Christ walay sala, mga kaigsunan. That separate mo kana ang nakaseparate kang Jesus Christ. Ang humanity ni Jesus Christ is not the same sa humanity na do, mga kaigsunan. Because kita nga human birth by our father nga gikan sa atong mga ginikanan, mukatay na siya padulong kay Adan, ug tungod sa sala, mga kaigsunan, the nature of sin nga atong naangkon, kita makasasala, mga kaigsunan. Apan si Jesus Christ, matrace nimo ang iyahang gigikanan, gikan kang Mary, not of Joseph. Balik gihapon dito kay Adan ug si Eva, apan si Jesus Christ walay sala. So mo na siya ang distinction, mga kaigsunan, siya misconcept na to nga si Jesus Christ only human. No, misconcept na to nga Jesus Christ because of the verses nga si Jesus Christ nag-claim nga he is human. Nauhaw si Jesus Christ, nakapoy si Jesus Christ, nihilak si Jesus Christ, no? He is human. Yes, he is human, but yet, except he is sinless. Wala siya'y sala. Klaro kayo na sa atong nabasa diya sa Hebrews chapter 4 verse 15, mga kaigsunan. No? Ato pang basahan, dugangan pa nato, mga kaigsunan. And the First Peter chapter 2 verse 22. Nga wala, no? First Peter chapter 2 verse 22, nga wala makabuhat og sala ni makaplagan ang limbong sa iyang baba, no? Kana si Jesus Christ, mga kaigsunan. Even si Pilate, atong basahon, mga kaigsunan. Even si Pontius Pilate, mga kaigsunan. John chapter 19 verse 4. No? John chapter 19 verse 4 mo kinato mabasa. Og si Pilato migula pag-usab og miingon kanila, aniya karon gidala kanako siya dinhi kaninyo aron kamo mahibalo nga wala ako'y sala or wala ako'y hingkaplagan nga sala kaniya. Klaro kayo, mga kaigsunan, nga even si Pontius Pilate, sa pagkakita niya kang Jesus, mga kaigsunan, dito during trial, mga kaigsunan, no? Supposedly, no? Ang verdict diha kang Jesus Christ is not guilty. But tungod sa atong pagkamakasasala, he was guilty, mga kaigsunan, because of our sin, mga kaigsunan. Dito sa cross. 2 Corinthians, atong basahon, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, mga kaigsunan. Ingon diha, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, nga siya walay sala, nga siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato, no? Si Jesus Christ, ingon ni Pontius Pilate, wala siya sala, wala makita nga sala. Pero ingon ni Apostol Pablo, no? Siya wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato, no? Nahimong sala. No? Naangkon ni Jesus Christ ang atong sala aron diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Nahimo kitang matarong, mga kaigsunan, pinaagi sa gihimo ni Ginoong Kristo nga siya nagpakatao, tao nga walay sala, gipakasala siya pinaagi, no? Og tungod kanato.
ug tungod diha na ang atong pagpinaagi sa atong pagtuo diha kang Jesus Christ, makaplagan nato diha ang pagkamatarong sa Dios, mga kaigsunan. So mao na siya ang kahalagahan nga dapat nato masayran nga ang balang nga kasulatan nagtudlo nga si Jesus Christ nagpakatawo, no? Gipanganak nga sa birhen nga ang iyang inahan si Maria, mga kaigsunan, ug siya nagpakatawo, tawo nga walay sala, mga kaigsunan. That separates the humanity of Jesus Christ, of our humanity. Kaya usahay man gud, mga kaigsunan, no? Diha magsugod ang libog sa mga tao ang pagtanaw nila nga ang pagkatao ni Jesus Christ ug ang pagkatao sa nato nahimong the same, mga kaigsunan, which is not. Dili siya the same nga pagkatao. Because why? He is the Son of God, He is from God, and He is God, mga kaigsunan. Nagpakatao, walay sala, mga kaigsunan. So, wala ito makita diha. Ug makita na to ang ikatulo, mga kaigsunan. Ikatulo nga punto na to o matun-an na to dira. The reason why Jesus had to came in the flesh. Unsay hinungdan nga nga nagpakatao si Jesus, mga kaigsunan. Una-una, no? Unang nga rason diha, mga kaigsunan, sa pagpadayag sa Dios nganha sa tawo. Makita na to, basahon na to. John chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18. Mga kaigsunan, nga makita na to diha nga si Jesus, no? Walay tao nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon ug ang bugto nga anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya nagpaila kaniya, mga kaigsunan. Nagpakatao si Jesus Christ, He is God in the flesh, mga kaigsunan. He is the Word, in the beginning was the Word, and the Word was made flesh, and the Word was God. Siya Diyos, nagpakatao, aron mapaila, mga kaigsunan, no? Isa nga siya nagpaila kaniya. To reveal God, no? Sa pagpaila sa Dios sa tao. Ikaduha, sa paghatag sa ehemplo kanato sa atong kinabuhi, no? Makita nato diha nga tungod si Jesus Christ nagpakatao, makita nato ang ehemplo ni Jesus Christ so that Christian will be Christ-like, no? Susama ni Kristo. Mahimutang susama ni Kristo ang ehemplo ni Jesus sa atong kinabuhi sa diha nga atong gidawat si Jesus Christ, isip nga atong manluluwas, mga kaigsunan, no? Yeah. 2 Peter chapter 2 verse 21. Kay niini nga gitawag kamo kay si Kristo nagantos usab alang kanato nga nagbilin kaninyo og sulundan aron sa pagsunod ninyo sa iyang mga lakang. Nagpakatao si Jesus Christ, mga kaigsunan, aron sa pag-antos, aron naay pagasundan, mga kaigsunan, atong pagasundo nato or sundon ninyo ang iyang mga lakang so that we will walk in His steps as mga tao, mga kaigsunan. Mao kana ang reason nga no nga si Jesus Christ nagpakatao. Ug di po nato makita ikatulo nga reason, mga kaigsunan, nga anong nagpakatao si Jesus Christ, mga kaigsunan, aron sa paghanyag, mga kaigsunan, sa paghanyag kanato sa iyang sakripisyo alang sa atong mga sala. Makita nato na Hebrews chapter 1 or chapter 10 1 to 10, mga kaigsunan, no? Diyan nato makita, no? Diya nga gi-provide ni Jesus Christ ang sacrifice, no?
Hebrews chapter 10 verse 1 hangtod 10 na siya mga kaigsunan nga si Jesus Christ become our living mga kaigsunan nga mahimo nga sacrifice sa atong kinabuhi mga kaigsunan, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? For the law having the shadow of good things to come and not the very image of things that can never with those sacrifice which they offered year by year continually make the concern thereof perfect. So Jesus Christ, kung atong tanawon diya, kung atong basahon na diya sa tibok context diya sa Hebrews chapter 10 verse 1 to 10, nga si Jesus Christ na himong perfect sacrifice mga kaigsunan, no? Nga mahimo siya nga perfect na to diha nga sacrifice once and for all, no? By which will we are sanctified through the offering, no? Gipa ka hinluan kita diha mga kaigsunan, we were sanctified mga kaigsunan, pinaagi diha sa sacrifice ni Ginoong sa Kristo nga tungod niini nga kabubuton gipanagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Kristo sa nakausa nga sa gihapon mga kaigsunan, because of the sacrifice of Jesus Christ. Mao kana nga nagpakatao si Jesus Christ to provide the sacrifice for us, no? Ikaapat nga kaigsunan is to destroy the works of the devil, no? Makita nato diya 1 John chapter 3 verse 8, no? Aron sa pagbuntog sa kaaway mga kaigsunan. And he became, no, number 5 nato diha, he became merciful high priest nga sa pag siya nahimong mapailubon mga kaigsunan nga high priest diha kanato. Makita nato diha Hebrews chapter 5 verse 1 and 2 mga kaigsunan, no? Itong basahon mga kaigsunan, Hebrews chapter 5. No? Diha nga makita nato mga kaigsunan nga tagsa-tagsa kalabaw nga saserdote nga pinili gikan sa mga tao, nagatudlo alang sa mga tao ug nagbutang mahitungod sa Dios aron siya magahalad og gasa ug halad alang sa mga sala. No, si Jesus Christ, no, mao ang naging high priest mga kaigsunan nga naghatag og halad, no, nga nagapailob verse 2, no, nga magapailob sa malumo uban sa mga dili maalam og mapasaylaypon kay siya usab ginalingkusan man sa kaluyahon, no? The same, no, because nga si Jesus Christ, no, gibati niya ang tanan kaluyahon, he is the perfect sacrifice diya kanato mga kaigsunan. Ika-unong nga reason mga kaigsunan nga nga si Jesus Christ nagpakatao sa pagtuman sa pagkigsaad sa Ginoo diha kang David or the Davidic covenant. Makita nato diha Luke chapter 1 mga kaigsunan. Sa Luke chapter 1 verse 31, mo kini atong mabasa mga kaigsunan. 31 to 33, no? 31 to 33. Ug ani karon ikaw magapanamkon ug magaanak sa usa ka batang lalaki ug pagatawgon siya sa iyang ngalan nga si Jesus. Ug siya mahimong dako nga pangalan nga anak sa hataas uyamot ug ang Ginoong Dios maghatag kaniya og lingkuranan sa harianon ni David nga iyang amahan. Ug siya magahari sa balay ni Jacob sa gihapon ug sa iyang gingharian nga walay katapusan. So diyan nato makita, no, nga gifulfill ni
ni Jesus Christ ang iyahang nga pakigsaad niya diya sa trono ni David nga siya mahimong hari, mga kaigsunan. O pinakalas nga reason why Jesus Christ nagpakatao si Jesus Christ aron siya si Jesus takos nga simbahon og pagadaygon, mga kaigsunan. Makita nato diya last verse nato diya sa Philippians, in the book of Philippians chapter 2 verse 9. Makita nato Philippians chapter 2 verse 9, tungod niini usab gibayaw sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Jesus Christ is now being worshipped, the name above every name, because of what He did on the cross. Alang kanato, mga kaigsunan. Because He was sinless, mga kaigsunan. Mao diyan nato makita, mga kaigsunan, in conclusion, nga ang virgin verse o ang pagkatao ni Jesus Christ pinaagi sa pagbirhin nga pamaagi, mga kaigsunan, nga si Jesus, mga kaigsunan, o si Jesus walay sala sa iyang pagkatao, nahimo siyang importante, mga kaigsunan, o si Jesus nga nahimo nga anak sa Dios aron siya tako siya sa paghimo nga mahimo natong substitute dito sa cross, may mga kaigsunan, nga mahimo nato siya nga siya maoy nag-angkon sa atong mga sala dito sa cross. O because diya siya mao ang nahimo nga tinunglo tungod kanato, mabasa nato, mga kaigsunan, no, diya sa Galatians chapter 3, mga kaigsunan, verse 13, mga kaigsunan, og si Kristo mitubos kanato gikan sa pagkatunglo sa kasuguan, kay gitunglo siya tungod kanato, kay nahisulat nga gipanunglo kadtong tanang gibitay sa usa ka kahoy. Si Jesus Christ didto sa cross, mga kaigsunan, siya mao nag-angkon sa atong mga sala, og siya mao ang nag-angkon o mitubos kanato, mga kaigsunan, nahimong worthy si Jesus Christ atong manunubos. Og diyan nato makita nga ang pagkatao ni Jesus Christ is the same ang importansya niya diha sa iyang pagka-Dios, mga kaigsunan, tungod mao kini ang plano sa Dios sa kaluwasan. Og I hope nga sa sunod nga higayon, mga kaigsunan, no, we will, Lord willing, we will talk about ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo, no? Karon na atong gitun-an, mga kaigsunan, ang kahalagahan nga atong masabtan nga anong nagpakatao si Ginoong Kristo, mga kaigsunan. Og I hope, no, magapadayon kamo sa pagpaminaw sa or pagtanaw sa atong mga episode, mga kaigsunan, aron masabtan nato nganong gituhuan nato og kahalagahan nga atong matun-an pinaagi sa balaan nga kasulatan. Daghang salamat.